Praise God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Karapat-dapat na ikaw ay salamat. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sa Diyos ang lahat ng papuri, Purihin ka, mula pa Lord. noon, gayon at magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Banal naming Diyos na mahabagin, ang Diyos ng langit at lupa, ang Diyos na nagpapainog ng mundo, ang Diyos may likha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Panginoon, sa oras na ito, amin pong dinadakila ang banal mong pangalan. Patuloy namin, O Diyos, na kinakausap at patuloy namin inaanyayahan. Nakausapin mo ang bawat isa sa amin, O Diyos. Nagpapasalamat kami sa biyaya at pagpapala na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Salamat sa hangin na aming pong tinatanggap sa mga oras dito. Salamat sa lugar na kung saan ay tinatalaga mo upang matupad, Panginoon, ang gawain mo dito po sa Fresno. Salamat, Lord, sa mga nagpapagamit upang ang gawain na ito ay magpatuloy.
Patuloy namin, O Diyos, na dinadalangin ang mensahe na iyong ibibigay sa bawat isa ay tumimo na malalim sa aming puso, sa kabuturan ng aming puso, at ito'y mabuhay sa aming pang-araw-araw na buhay. Panginoon, makita ka sa pamamagitan ng mga salita mo, mamunga kami, O Diyos, sa aming araw-araw na gawain. Pagpalain din po, Panginoon, ang mga himpapawid, pagpalain, O Diyos, ang mensahe mo na papainan lang sa himpapawid, pagpalain ang mga makakarinig ng mensahe nito. Patuloy, O Diyos, namin dalangin, ibabandila na Ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na manggagamot. Ikaw ang Diyos na makapagpapalaya sa mga tanikala ng buhay ng tao. Kung kaya't, O Diyos, amin pong inaasahan namin, O Lord, ng pagkilos ng iyong makapangyarihang Espiritu, ang malawakang pagkilos sa buhay namin sa tuwi-tuwi ay amin pong inaangkin sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Kaya Lord, maingat namin sa iyo na ibinabalik ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Okay, our gospel for today will be taken from the gospel according to St. John, chapter 17, verse 1 to 12. Are you there? John chapter 17, verse 1 to 12. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya'y tumingala sa langit at ang wika,
Ama, dumating na ang oras, pararangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo na siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin ka nila ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalan taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Pinapakilala kita sa mga taong ibinigay mo na sa akin mula sa sanlibutan. Sila ay iyo, ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay ng mo sa akin sapagkat itinuturo ko sa kanila ang lahat ng aking nabati sa iyo. Tinanggap naman nila. Andiyan pa kayo? Amen. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Sapagkat sila'y iyo, ang lahat ng akin ay iyo. At ang lahat ng iyo ay akin. At pararangalan mo ako sa pamamagitan nila. At ngayon ako'y papunta na sa iyo, aalis na ako sa sanlibutan. Ngunit nasa sanlibutan pa sila. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa. Kung paanong tayo'y iisa, habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ulitin ko po ang verse 12. Sabi niya rito, habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Mga minamahal kong mga magulang kapatid sa pananampalataya, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Malakas na papuri sa Panginoon. Praise the Lord. Magandang hapon po sa inyo. Pwede na po tayo makaupo. Wala na. Pupurihin ba ba? Sige, purihin natin ang Panginoon. Kala ko tapos na eh. Excited pa. Purihin natin ang Panginoon. To God. His power.
dakugan natin ang ating sarili. Sabihin natin, magaling na ako, tagumpay na ako, malaya na ako. Okay, ulitin natin ano? Ano yung una? Magaling na ako, tagumpay na ako, malaya na ako. Okay, sabay-sabay tayo sa milyong-milyong nanonood ngayon. Okay? Sige, sabihin natin. Tagumpay na ako, malaya na ako. Palapakan natin si Yahweh. So, pwede na po tayo makaupo. At tagumpay na tayo. Amen? Pwede tayong umuwi. So, that is the declaration of our faith. Katulad na sinabi ni Sister kanina, na siya pinagaling na, that is our declaration because Jesus came to the world to be a victorious one. Amen. Ang sino mang tumanggap sa Panginoon ay tagumpay na. Sabihin niyo, tagumpay na ako. Malaya na ako. Ako ay magaling na. Totoo? Yan pong binasa natin kanina yung nagpapatunay na ganon si Jesus manalangin sa atin. So kung pinanalangin tayo ng Panginoon bago siya lumakyat sa trono ng ating Panginoon, declare that prayer that Jesus is with us in times of troubles and persecution. Pag dumalangin tayo, pinanalangin na pala tayo ng Panginoon. At huwag ka nang magbumukmok sa iyong kwarto. Tagumpay ka na. Magaling ka na. Pinalaya ka na ng Panginoon. Amen! That simple is that. Wala nang ibang palamudi, kundi ginanap na ni Lord ang kahirapan ng tao. Amen po ba? Kaya wag ho tayong paaapekto doon sa mga nangyayari sa mundo. Yung kahirapan na patuloy natin na i-digest sa ating buhay, rebuke that sickness. Rebuke that poverty character. Yung lagi nating dinadigest yung negativity sa buhay natin. Kaya tayo nagiging backslider at nanghihina sapagkat instead na power ni Lord ang ating pag-usapan at lagi pagnilay-nilayan sa araw-araw, ang pinag-uusapan natin minsan ay kamahal ng gas. Pupunta ako ng Presto, nako, magkano na naman ang gas? God will provide. Kahit na magsandaan pa yung galon ng gas, God will provide for you, my brothers and sisters. Huwag natin pag-uusapan, ang pag-uusapan natin yung magkakawa ng Diyos at ginawa ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Marami nang ginawa si Lord sa buhay natin. Marami nang dapat ipagpasalamat. Katunayan, sharing ko po sa inyo ngayon. Kagabi ang sama ng pakiramdam ko. Ayaw kong kansilin ang gawain dahil never dapat kansilin ang gawain ng Panginoon. Amen? Kakansel dahil may birthday. Ikakansel dahil Mother's Day. Mahiya tayo sa Panginoon. Dahil ang gawain ito ay hindi gawain ni Brother Mike at hindi gawain ng tao. This is a family appointment with El Shaddai. At kapag bukas ang isip natin, pag bukas ang ating puso sa salita ng Diyos, uuwi kang taglay ang katagumpayan sa buhay mo. Lalakad ka sa panalangin ni Jesus na kailanman hindi ka matatouch ng demonyo. Lagi ka magtatagumpay sa tuwing ikaw na pagsubok, may problema sa buhay, my dear brothers and sisters, ang panalangin ni Lord na hindi ka mapapahamak. Amen. Di tuloy kong kwento. Kagabi, tulog na tulog si Sister Wife. May nangyayari na pala sa toilet. May nakain ako hindi maganda. Samang-sama ang pakiramdam ko, nahihilo ako, andun ako nakaluhod sa toilet. Sabi ko, Lord, papatunayan mo sa akin ngayon na hindi makakansil ang gawain o pagagalingin mo ako. Ilang minuto lang inantok ako. Pagising ko kanina, ang lakas-lakas ko, katulad ng agila, kailangan natin ang ng kagalingan ng Panginoon. Ang lakas-lakas ko, parang walang nangyari kagabi. Amen? Bakit? Yan ay pangako ni Lord. Amen? Pag may karamdaman ka, humingi ka ng wisdom at kagalingan sa Lord, pagkakalingin ka ng Panginoon.
Tama mo si sister, tapik-tapik lang, gumaling na yung kanyang paa, yung tuhod, di ba? Ganon yung hindi maunawaan ng maraming tao, hindi walang pag-ibig at hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos. Ang akala ay nagmamagic tayo dito. That is our faith. Ang faith natin ay nanalangin na si Jesus bago pa umalis sa lupa. Ang tinig mo ang panalangin na ito na binigay ni Lord sa 17 verse 1 to 12. At natitiyak ko, lagi kang tagumpay sa buhay mo. Hallelujah. Lagi kang tagumpay. Pag nanghihina ka, ako'y pinanghihinaan din. Sino ang hindi? Subalit narurunong panalangin ni Jesus. Kapag ikaw ay nag-reconnect ang spirito mo sa spirito ng Diyos, mararanasan mo muli ang kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen? Eh, mahina ka na nga. Ang kakantahin mo pa, yung kanta ng mundo. Di ko kayang tanggapin na mawawala ka sa aking piling. Mukmuk ka na nga. Negative pa ang kinakanta mo. Kantahin mo yung mga gospel song na nag-uplift ng mga spirito natin. Dahil yung mga song natin kinakanta, nagmumula sa puso yan. Kung ano ang binubuka ng bibig mo, nanggagaling sa puso yan. At sino man sa atin ang mga pinanghihinaan ngayon, I challenge you. I-reconnect mo lang yung connection mo sa Panginoon. Parang wifi. Pag nawala ka sa wifi, hindi ka makakasagap ng signal. Amen? Ang ating wifi, ang tower, ang satellite natin ay si God. He is omnipotent God. He is omniscient God. He is all-knowing God. And He is omniscient God. Meaning, omniscient God, kahit saan ka pumunta, sabi sa ating binasa, naroroon yung kapangyarihan niya. Tawagin mo lang yung kapangyarihan ng Diyos. Pag pinanghihinaan ka, ora mismo, palalakasin ka ng Panginoon. Naranasan niya na po ba manghina? Amen. Sino hindi rito nang hina? Itaas ang kamay. Oh, hindi kayo tumaas ang kamay. Ibig sabihin, lahat tayo nang hina. Nanghihina, pinanghihinaan tayo dahil sa araw-araw na ginagawa, sabi ni Apostol Pablo, araw-araw mayroong palaso, pinapakawalan ang demonyo. Hello? Amen. Andiyan pa kayo? Amen. Are you with me? Amen. Si Brother Rami. Amen? Palaso ang pinapakawalan ni Satanas sa buhay natin. Kaya mapapansin mo, kapag broken heart ka, madali kang talaban ng palaso. Kaya nga sabi ng promise ni Lord sa Ephesians chapter 10, I think, na isuot mo yung baluting kaloob ng Panginoon, the breastplate of righteousness. Right? Isuot mo yung baluti. Bakit? Pinoprotektahan mo yung puso, your heart. You are protecting your heart from the damaging world. You are protecting your heart from the everyday life situations, circumstances in our life. Through prayer, you are protecting your heart. Through prayer and communication to God, you are protecting your heart. Amen. Kapag wala ka ng prayer, sigurado madali kang ilugmok ng demonyo. Pag wala ka ng panalangin, wala ka ng communication sa Lord, sa araw-araw, huwag mong kaliligtan manalangin kahit ikaw ay nasa bar, kahit ikaw ay nagdadrive, manalangin ka lagi na balutin ka ng kaninningan ng Panginoon. Balutin ka ng crystal anointing ng Panginoon upang may palasuman, may problema galing Pilipinas, pag ikaw ay walang prayer, babagsak ka. Amen. Nangyayari, hindi? Amen. Nangyayari, no? So, ang prayer ay communication natin sa Panginoon. Bago ka maging influencer sa ating kapatiran, hindi ka magiging influence sa kanila kung wala kang prayer life, kung wala kang relasyon sa Panginoon. Mayroon ngang nag-akay ng isang bulag, tapos yung nag-akay ay wala sa liwanag, kapwa kayo mahuhulog. So we need to have an intimate relationship sa Panginoon, sapagkat sa binasa natin, tunay na kapag kaisa natin ng Panginoon, hindi tayo hindi tayo mapapahamak. Tayo po ay laging magtatagumpay sa buhay. Bakit tayo nawawala? Bakit tayo nakihina? Ang rason? Ano po ang dahilan? May idea kayo? Walang connection kay God. Ano pa?
Mahina ang tiwala sa Diyos. Ano pa, sister? Sister, ano po? Ano pa ang dahilan? Bakit nanghihina at nanlalamig ang tao? Marami ng pera siguro. No? Yeah. Danger din po ang magkaroon ng pera. Yung punong-puno lagi ang bulsa mo, hindi na tatawag sa Kanya. Kasi ang panalangin na binigay ng Lord, ang turo sa atin, bigyan tayo ng pang-araw-araw na biyaya. Hindi isang linggo, hindi isang buwan, hindi isang taon. Kasi pag nag-isang taon, doon ka na magdedepende sa biyaya. Amen. Amen po ba? So yun po ang nagiging dahilan minsan pag blessed ka, nakakalimutan mo na mayroon ka palang misyon sa buhay na ito. Amen? So my dear brothers and sisters, ano pa ang nagiging sanhi? Ha? Bakit nawawala ng pag-asa? Dahil nawawala ng tiwala sa Diyos. So ano ang dapat natin gawin para magkaroon tayo ng lakalakasan? Simulan magtiwala, tama. Palakpakan natin si Yahweh Al-Shaddai. Kasi mamamatay tayo kung wala tayo sa Panginoon, sa totoo lang. Hindi man tayo mamatay literally, pero mamamatay yung ating relasyon sa Panginoon. Nung nagkasala si Adan at si Eva, ang namatay doon, sabi ni Yahweh, mamamatay kayo kapag kayo po ay mag-touch nitong pinagbabawal ng Panginoon. Kaya ang tao, masarap ang bawal, tinouch nila. Hanggang ngayon, di ba? Mas nasasarapan sila sa mga bawal. Hindi nila alam na pag sila po ay nagtatouch doon, mapapariwara sila sa harapan ni Yahweh. Ang tanong, namatay ba sila physically? Hindi. Ang namatay sa kanila yung relationship sa Panginoon. Amen? Ganon din po yan. Ang nag-create si Lord na sabi ng Panginoon, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng tubig, magkaroon ng kabundukan at kalupaan. Doon sa sinabi ng Panginoon, isang word lang yun. Kaya sa isang word, mahalaga po ang salita yun, positive sa Panginoon. Kapag sinabi mong mayaman ka, yayaman ka. Sabihin mo nga, mayaman ako. Di nga. Amen? Pag sinabi mong ikaw ay pinagpala ng Diyos, that is a declaration of faith. Amen. Ikaw ay pagpapalain nga ng Panginoon. Pero pag sinabi mo, yan na naman si Brother Hem. Nagsisinungaling naman yan. Yung gwapo na yan, sinungaling yan. Di ba? Yan ang udyok ng demonyo para hindi tayo makalasap ng biyaya ni Yahweh Al-Shaddai. Tayo mga Kristiyano hindi papayag sapagkat alam natin yung stand natin sa harapan ni Lord. Ang stand natin ay manatiling matatag, manatiling tayong nakatayo sapagkat alam natin may panalangin na si Jesus na binigay sa atin. I-claim lang natin yon sapagkat protektado tayo ng kapangyarihan ni Yahweh Al-Shaddai. Palakpakan natin si Lord. Tingnan po ninyo yung kabundukan, yung karagatan. Naglikha ang Panginoon ng isda, di ba? Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Okay, ang mga isda, sabihin niyo isda. Pag ang isda ay hinuli mo at iniligay mo sa kabundukan, anong mangyayari? Oh, alam niyo, di ba? Bakit? Dahil hindi siya taga-bundok. Amen? Tingnan niyo ang logic dito ng Panginoon. Pag ang isda iniahon sa karagatan o sa tubig, wala nga isang oras, mamamatay. Hello? Okay. Kapag ang ibon naman ay ilagay mo sa tubig, ano mangyayari? Bakit? Ang ibon ay hindi taga-dagat. At ang mga isda ay hindi taga-bundok. Taga-ilog, taga-dagat sila. Amen? Tingnan
Tingnan nyo ang kabutihan ni Lord. Tayong Kristiyano, kapag nawala tayo sa Panginoon, paktay ka. Sapagkat tayo ay para sa Panginoon lang. Kuha nyo? Kaya tayo nanghihina sapagkat wala tayo doon sa salita ng Panginoon. Hindi tayo align sa kalooban ni Lord. Tayo po ay nakikiayon sa takbo ng sanlibutang ito. Kaya ka nanghihina. Ang sabi ng Bible, do not conform to the pattern of this world. Amen. Amen po ba? Amen. Huwag tayong umayon. Malinaw yun. Sinabi ng Biblia, hindi ko sinabi yun. 12, 1 and 2. Huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutang ito upang mabatid mo ang tunay at totoo sa harapan ni Yahweh Al-Shaddai. Bakit hindi natin nababatid yung tunay na karunungan at plano at mission ni Lord sa buhay natin? Sapagkat subsub tayo sa mga makasanlibutang gawain. Amen. Amen. Aray ko po. Amen. Amen. Yun po ang tunay na dahilan bakit tayo nanghihina. Although mayroong panalangin si Jesus sa lahat ng Kristiyano, ang maliban na ikaw ay humanap ng iyong sariling kapahamakan, wala nang control si Lord sa mga taong naghahanap ng sarili niyang kapahamakan. Amen. Lahat ng pangako ng Diyos naririto. Angkinin mo lahat ng pangako. Kung gusto mong maging marunong at matalino, pag-aralan mo ang Proverbs. Nandoon ang lahat ng karunungan ng Diyos sa Proverbs. Amen? So ang isda, pag nilagay mo sa kabundukan, ano mangyayari? Patay. At ang mga nasa kabundukan naman, o kaya ikaw o tayo, pumunta sa ilog, wala mang isang oras, patay tayo. Bakit? Hindi tayo taga-ilog eh. Hindi tayo taga-dagat. At bakit maraming tao ang nagpapakasubsub sa lifestyle ng mundong ito, ay makikita mo sila kahit malakas sila, paktay ang relasyon nila sa Panginoon. Kunting problema, bagsak, magpapakamatay, depression dito, depression doon. Ano ang mangyayari? Lagi silang depressed. Sometimes may mga Kristiyano na rin nadidepress na rin. Bakit? Hindi sila nag-yield sa kalooban ni Lord. Kasi masarap ang mundo, masarap nga ang bawal. Kung saan ang bawal, yun ang masarap. Pero wag ka, ang consequence ng bawal, inilalagay mo ang sarili mo sa kapahamakan. Amen. Maliban na isang tao ay naghanap ng sarili niyang kapahamakan, wala nang control si Lord sa buhay niya. Kasi binigyan tayo ng free will ng ating Panginoon, gumawa ng tama, gumawa ng mabuti. Kalayaang gumawa ng masama at kalayaang gumawa ng mabuti. Amen? Amen. Palapakan po natin si Yahweh. Nasusundan po ninyo ang ating pinag-aaralan. Matulad din yan. May umbrella halimbawa si brother dito. Maulan. Ipalagay natin. Let us imagine that malakas po yung bagyo at ulan. Ngayon, sabi ni brother sa kanyang anak, huwag kayong lalabas sa payong kasi kayo po ay magkakasakit. Curious ang maraming kabataan, lumabas ng payong. Naulanan. Then, later on, nagkasakit. Yung payong ba ng brother, masama? Minsan binibigyan yung mga tupa ng fence, hindi para ikakasama ng tupa, kundi protektahan ng pastol yung tupa. Ang akala ng ilan, may mga bawal, may mga pader tayo na dapat huwag nating galawin sapagkat yun ay protection natin sa buhay na ito. Kaya ang pastor naglalagay ng fence para hindi sila mahulog. Kuha nyo? Amen. Ganon din si Yahweh. Nagbibigay siya ng batas sa mga Kristiyano katulad natin para hindi tayo mapahamak. Dahil ang sino mang nakipag-isa sa ating Panginoon ay mayroong plano si Yahweh Al-Shaddai na maganda sa buhay mo kung ikaw ay hindi maghanap ng sarili mong kapahamakan. Amen. Nung lumabas sa payong nagkasakit, kailangan ba isisihin si brother yung kanyang tatay? Hindi. Bakit? Nag-warning na nga siya na huwag lalabas. Dahil kapag lumabas tayo,
sa payong sa anointing ng Panginoon, hindi na tayo sakop ng anointing at kapangyarihan ng Diyos sa labas ng anointing. Amen. Kapag umalis ka sa gawain ng Panginoon, nag-absent ka, na-busy ka sa trabaho, hindi ko sinasabing masama ang trabaho, pero mayroon kang obligasyon na appointment kay Yahweh Shaddai na sa tuwing Sabado, sa oras na ito, mayroon kang family appointment, makikipag-niig ka, makikipag-usap ka kay Yahweh Shaddai. At ngayong oras na ito, kayo ay nakikipag-usap, tumatanggap kayo ng mga espiritual na pagkain sa ating Yahweh El Shaddai. Amen. Amen? Amen. Sasabihin niyo, Brad, gutom na ako, alas 12 na, kailan ka pa matatapos? Yun ang problema sa Kristiyano. Ang iniisip nila yung oras. Amen? Pero hindi nila alam na mayroong sa pagkatapos ng gawain, mayroong regalo ang Diyos na hindi kayang nakawin ng kaaway. Walang iba o hindi ang ating puso. Pakikinig natin ang salita ng Diyos, tayo tumatatag. Sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, tayo po ay lumalawak ang ating pangunawa. Kaya darating ang panahon, ikaw ay gagamitin ng Panginoon bilang isang misyonaryo, ikalat ang liwanag ni Kristo. Narinig niyo yun? Narinig niyo yung sharing ng aking sister wife? Amen. Matatakotin yan. Ayaw niya nang magtrabaho sa hospital, ayaw niya na lahat dahil mahina ang loob niya. Siya ay isang instrumento ng Panginoon na hindi sa kanyang lakas nang gagaling mga bagay na yun, kundi yan ay lakas na galing kay Yahweh El Shaddai. Amen. Patunay lang ng panalangin ni Lord dito sa ating binasa ay nagkakaroon ng connection ng ating espiritu na kapag ikaw ay naniwala, totoo, ang panalangin na ito, hindi ka mapapahamak. Amen. Amen? Amen. Mamamatay tao, walang imposible sa Lord. Makakakilala sila bakit sa ating mga kilos at gawa. Amen. Amen po ba? Amen. So, ganun po ang sitwasyon ng isang taong Kristiyano, mga believers ni Lord, na wag na po tayo mag-alala. Pag may problema ka, kung nadidepress ka, taas mong kamay mo, dalawa. You are recharging your power. Kasi nalulubat din tayo eh. Amen? Amen. Nalulubat tayo sa maghapon nating gawain sa loob ng isang linggo. Lubat na lubat ka. Kaya ngayong Sabado, nagre-recharge tayo, di ba? Tingnan mo yung charger, dalawa. Pag tinaas mo yung kamay mo, pina-plug in mo ang iyong buhay pananampalataya kay Yahweh El Shaddai. Amen. Kasi ang mundo, ano kayo, panghihinaan ka talaga kung i-entertain mo yung negative na nangyayari sa mundo. Huwag mong papansinin yung mga nangyayari. Ang sabi ng Salmo, magtumbahan man sa libong tao, ang mga taong nagmamahal kay El Shaddai ay nananatiling nakatayo. Amen po ba? Amen. So every Saturday, tayo po ay nagre-recharge ng ating kapangyarihan mula kay Yahweh El Shaddai. Kaya mapapansin mo pagkatapos ng gawain, para kang bata ulit, tatalon-talon at wow, ang espiritu mo ay katulad ng agila na hindi napapagod. Amen. Amen! So, tayo po lahat ay tumayo. So mga kapatid, ganun po ang sinasabi ng Biblia, na pag ikaw ay nasa piling ng Panginoon, walang po pwedeng makabagsak sa iyo. Amen. Amen. Kita nyo ang mga isda, lumalangoy sa karagatan. Pero ang mga isda, kapag inihaw mo, ano ang lasa? Matabang, di ba? Kailangan mo pambudburan ng asin. Ha? Totoo, hindi? Oo. Eh, nakababad na yun sa dagat. Sa buong buhay niya, palangoy-langoy siya doon. Pero ang meat, ang isda, kapag inihaw mo, sister, anong lasa? Masarap. Matabang, di ba? Hindi siya maalat, di ba? Anong gagawin mo? Kukuha ka pa ng asin para lutuin. Hello? Anong ibig sabihin nun? Kahit nakababad ng isda, sa alat, hindi siya na-absorb ng alat. Tayong mga Kristiyano, kahit nasa kasanilibutan, hindi tayo naapektuhan at hindi tayo nahahawaan ng lifestyle ng mundo sapagkat tayo ay para kay Kristo. Amen. Amen?
Instead na tayo ang ma-influensyahan, tayo ang, May influensya. ano po ang spell ng influence? Ang influence po, ang gitna niyan, FLU. Right? Ang FLU is faith, love, and unity. If you have faith, and if you have love, and if you have unity, lalago ang gawain dito sa Fresno. Palapakan natin si Lord. Amen! Lalago ang gawain. At mamamangha ang maraming kalapit lugar dito. Bakit ang Fresno ay napakalago na? Dahilan, yung mga tao na naglilingkod dito ay hindi na aapektuhan ng lifestyle ng mundong ito. Amen? Katulad ng isda, hindi siya maalat. Amen? Kundi pag nilinis mo, pag nahuli mo ang isda, ang gagawin mo? Luto agad? Lilinisin, di ba? Bakit? Marumi. Sa pag-akay natin sa gawain ng Panginoon ng mga maraming kaluluwa, huwag nating judge yung mga taong papasok dito, mga marurumihan. Huwag natin silang husgahan. Dahil pag dinala sila dito ng Panginoon, bahala ang Panginoon ang magpatubo ng kanilang pananampalataya. Kasi pag sila po ay nakaupo dito sa ating sa harapan ni Yahweh El-Shaddai, sa kabanal-banalang trono ng ating Panginoon, lilinisin sila ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. At mapapansin natin, unti-unti silang nagbabago, nagkakaroon ng transformation sa kanilang buhay. So, kayo po ba'y tagumpay na? Lahat ng mga tagumpay ay sumigaw? Tayo po ba'y malaya na? Lahat na malaya ay pumalakpak? Tayo po ba'y magaling na? Sino ang magaling dito? Itaas ang kamay. Oh, see? Ako rin, pinagaling kanina ng Panginoon. Kita nyo, kabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. May masasabi pa ba tayo sa Panginoon? Wala na. Lahat naririto na yung panalangin ni Jesus sa ating binasa ay nagkakaroon ito ng fulfillment sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa panalangin na iyong binigkas at ibinigay sa bawat Kristiyanong nakipag-isa sa iyo. Salamat, Ama, sapagkat patuloy mo kaming pinaaalalahanan sa tuwing kami po ay pinanghihinaan at nanlalamig sa aming relasyon sa iyo. Patuloy, O Lord, namin dalangin ang naglalagablab na pananampalataya ay dumating sa puso ng bawat isa sa amin. Alisin sa amin, Panginoon, ang pagdududa ng kapangyarihan mo, Panginoon. Dalangin namin na bawat isa sa amin ay uuwing taglay ang kapangyarihan at kalakasan na nagmumula sa iyo. Pagpalain o Diyos ang Fresno chapter. Ang Fresno, Lord God, ay iyo pong minamahal. Pagpalain po, Lord, ang sinumang nangangasiwa ng gawain na ito. Patuloy namin itinataas sa iyo ang mga wala pa sa lugar na ito na patuloy namin na dalangin ang mga manggagawa na itatalaga mo sa gawain na dito sa Fresno. Pagpalain ang mga taga Fresno, lahat ng mga naninirahan dito, lahat o Diyos ng mga kapatiran namin, Lord, maging ito ba ay ibang lahi, Lord God, ay patuloy namin na itinataas sa iyo na sila ay magkaroon ng conversion at conviction at makasama namin sila sa pagpupuri at pagpapasalamat sa iyong dakila at banal na pangalan. At salamat, Yahweh, sa lugar na ito na aming pong ginamit ngayon, silyuhan ng iyong kapangyarihan, basbasan ang 4 na sulok ng apartment na ito, lahat ng grounds na ito, Lord God, na tinatitirikan ng building na ito. Patuloy na i-bless, patuloy na pagpalain upang ang iyong pag-ibig, ang iyong kapangyarihan ay patuloy na dadaloy sa lugar ng Fresno. Yahweh, wala po kaming ibang hingin sa iyo kung hindi sa aming paghiwa-hiwalay ay manatili, Panginoon, ang pagmamahalan namin sa isa't isa. Manatili, O Diyos, ang pananampalataya na pinatatag mo sa pagsubok ng panahon, Panginoon. Pagpalain, O Diyos, ang aming pong kuraparo sa lugar na ito. At Lord, maraming salamat at gabayan kami
proteksyonan sa aming pagbabalik at pag-uwi namin, Panginoon, at sa pagtatrabaho namin sa loob ng isang linggo. Kaya Yahweh, maraming salamat. To God be the highest glory. In Jesus' name, amen and amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, amen. Taas po natin na po ang ating po mga prayer request na gusto nating i-bless at pabasbasan sa Panginoon. Yahweh El Shaddai, Ikaw ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Ikaw, O Diyos, ang source ng aming pong pinagkukunan ng aming ikinabubuhay. Sa oras na ito, tinataas namin, Lord, ang aming pong labor, ang fruit of our labor, Lord God, Ikaw po, ang aming pong love offering. Ay patuloy, O Diyos, na tinataas namin na pagpalain, siksiklig na umapaw. Ito'y magamit, Panginoon, sa ikakalago ng iyong mga gawain. Pagpalain din, Lord, ang lahat ng bigay, lahat na patuloy na kanilang mga hanap buhay ay patuloy pa po ninyong i-bless. Pagpalain, Lord, ang panyolito, lahat ng tubig na itinataas, ang Biblia, ang handkerchief, at saka ang bags, Lord God, na pupunuin ito ng iyong bibiyaya, siksik-liglig at nag-uumapaw. Sapagkat ito ay plano mo upang makagawa kami ng kawang-gawa sa mga nangangailangan na aming kapwa. Pagpalain, Lord, ang mga oil, ang panyolito, Lord God, na bawat madampian ng panyolito, Lord, magtaglay ng kagalingan kung sila man po ay mayroong karamdaman. Ang sino mang makainom ng tubig, Panginoon, kung mayroon silang internal problem, sila'y lilinisin mo at pagagalingin sa pangalan ni Jesus. Yahweh, salamat sa kapangyarihan mong taglay at iyong ipinasa sa amin na binigyan mo kami ng authority to trample all snakes and scorpions and all the power of the enemy. And in that, Lord God, we claim that promises that is our power that we will use to the enemy. Gagamitin namin ito, Lord, para magtagumpay kami sa araw-araw. Salamat po. To God be the glory. Amen and amen. Salamat, Yahweh El Shaddai. Magano ko sa YouTube, ha?